So, dun ako natutong mag-database, which is si MS SQL nga. Kaya natuto ako mas maaga ng SQL dahil sa RAN. Natuto ako mag-PHP dahil din sa RAN. Natuto ako mag-game logic dahil sa RAN. At natuto akong mag-alaga ng community lalo dahil sa Sa RAN. RAN. Nagkaroon ka ng RAN Oo. community. Yes. I At see. ayun nga, actually, fast forward hanggang ngayon, yan, kumbaga ngayon kasi tinuturing kaming one of the pioneers no ng RAN development kasi yung mga nag-progress na mga versions ng RAN ngayon is dahil doon sa mga contributions na nabigay namin na guide. Kasi yung dati yung the way of giving back to the community is kapag may na-experience ka and nakita mo na uy, something to na pwedeng ma-share sa public. So ginagawa namin ng guides yan. Our guest today is Ellie Rabadon, the CEO of DB Code Technologies. Ellie is one of those builders whose journey cuts across a lot of worlds that matter today. Software development, cybersecurity, Web3, startup execution, and community building. He is not just talking about trends. He is actually building system, partnership, and platforms around them. So today, we're going deeper into his story, how he got started, how he turned technical skills into company, and what it really looks like to build in a fast-moving industry without getting lost in the hype. And this is Ellie Rabadon. Ganap. Hello, Ellie. Welcome to the podcast and thank you for being here. Yun, Boss Ayos. Rod, maraming salamat sa pag-imbita dito sa podcast mo. Alam kong ang dami ng malalaking nilalang na naimbita mo dito at Di ba? salamat napasama akong sa gigilid dito sa podcast mo. Ganap, ganap, G! For sure, kasama ka dyan kasi and also, by the way, I really appreciate yung time. Syempre, I know you're very busy then. You have your venture, you have your company, you have your events and so on, but you still give time dito sa podcast natin. Alright. Usually, ganito ako mag-start ng podcast ko. I always start with a spicy question. Are you ready? Surely, Okay. ganap! So, my question is, right now, I know you're in the Web3 space. And maraming tao na may skepticism about Web3. Do you think ba yung Web3 is just a hype? Okay, is Web3 is just a hype. So, sa context kasi ng evolution ng internet, no, nakikita naman natin na, well, ako personally, wag nang natin, no, kasi sanay ako sa salitang natin, no. Pero nakikita ko personally na it's just another evolution of the internet nga eh. Na kung dati nung 90s, nagbabasa yung mga tao, and then wala silang ibang ginawa kundi mag-consume lang ng content that time. And then dumating naman yung era na kung saan turns out kaya naman palang mag two-way yung conversation kaya nabuo yung mga social media na which is ito yung alam natin ngayon na merong read plus write. Pero nakikita din natin yung dilemma na ngayon may mga tinatawag na tayong tech giants, 'di ba, na most or majority of the data ng internet is nasa kanila, 'di ba? Such as si Google, si Google. Facebook, etc. Kaya dun ko nakikita na nagme-make sense yung tinatawag nating Web3 kasi it's actually giving back the ownership ng actual na mga data or assets sa mga tao. And kumbaga, I'm an avid supporter of that future kasi mas nakikita ko siya on a technical note, no, na talagang nagme-make sense naman na turns out yung mga ilang parte ng code o nung program sa Web3 is talagang kapag hindi mo inalaw na mangyari yung isang bagay within the bound nung owned mo na asset, hindi siya mangyayari kahit na ano pang sabihin ng ibang tao. Kaya hindi ko nakikita na hype yung general sense ng Web3, pero totoong madaming hype sa Web3. Yun yung problema, I think. Ano yung mga hype na yun na sinasabi mo marami nga? Can you give us some example or kahit isa lang? So, ganito siya, no? Ito rin siguro, kaya ako mas lalong hindi ko nakikitang hype yung specific sa Web3 kasi parang sinisingle out natin yung isang parte ng evolution sa internet na samantalang kung titingnan natin, ang dami naman talagang hype sa mundo. Di ba? Like, kakabalita lang natin ngayon na meron na namang, I think that's few days ago lang na
just another 30 under 30 na may kaso na naman sa US kasi nga meron na naman silang startup na hindi naman Web3 pero gumawa ng fraud, no? Na ayun nga, nakasuhan sila sa US dahil doon. So, in a general sense, yung mga hype nga kasi na nakikita natin, it's more on a general part ng innovation na masyadong madaming pinapangako. Tapos, wala naman silang kakayahan to execute it. Yun yung pinaka-problema na ayun nga, todo ang tindi ng marketing Marketing. campaign, ang ganda ng mga pinagsasasabi. Tapos, turns out, hindi naman sustainable. So, saan tayo pupulutin? And mind you, tol, hindi lang naman kasi nga to sa Web3 nangyayari. Kahit naman sa Correct. AI may ganun, di ba? Kaya Correct. nga AI bubble din yung tawag. So, kung Mm. titingnan natin, kahit saang parte ng industriya, may mga ganun talagang bad actors, no? na talagang ang ginagawa is, eto, mangako at hindi mag-execute, ang daming nasusunog na pera. So, yun. Kaya, in a sense, hindi ko talaga nakikitang Web3 is just a hype. Kasi nga, merong actual na technical capability na pwede tayong ma-utilize as a dev. Kailangan nga lang na, syempre, baka dapat ma-overpower natin yung mga messaging nila. So, it's another subject na for discussion. But, yep, definitely, may katotohanan yung mga ibang parte sa Web3 na talagang andyan na. Kailangan na lang i-utilize. Okay, I mean that's really interesting kasi I think one of the reason why many people treat Web3 as a hype or may skepticism sila. It's more about, I think they are not, wala pa silang masyadong idea about it. Kasi Web3 is what, di ba? Especially for most of the people na wala talagang idea when it comes to blockchain. Kasi pag sinabi natin blockchain, ito yung blockchain, to, parang decentralized yung niya, yung pag-store ng data, makikita mo talaga, transparency, and so on and so on. Pero that's the surface level. If ever ba na ikaw as an educator as well, what do you think are the lacking ng mga tao sa pag-intindi or yung misunderstanding ng mga tao sa Web3? Okay, sige. So, tingin ko, no, on a very general note, ang nagiging problema lang talaga is yung expectation ng bawat isa. Honestly. Kasi, nagigets mo naman din, tol, di ba, na meron tayong mga tropa na mga developers na hindi nila ma-convey ng tama, ng maayos yung mensahe nila. Down to Correct. the point na kung kakausapin mo yan, ikikwento niya sa'yo kung gaano kaganda yung technicalities. At ang dulo, yung end user, anong pakialam niya doon, di ba? Hindi naman niya mapapakinabangan yun. So, nagkakaroon ng disconnect ng expectation both sa dev side na eto yung sinasabi nila na, dapat ganito niyo ginagawa yung yung papaano ma-implement yung blockchain. Eto naman sa kabila, ang hirap naman gamitin yan, naloloko pa kami, di ba? So, merong mismatch ng expectation na syempre kailangan nga nating pagkitain sa gitna. Ngayon siguro, ibigay ko lang yung mga ilang parte na kung saan ba talaga dapat magamit 'to, okay? Kasi sa kabilang banda, 'di ba, nakita naman natin, ngayon ba tol, may mga tseke ka ba na natatanggap sa mga kliyente? Sabihin Ngayon, nating meron, sabihin okay. nating meron. Sige, sabihin 'Di ba? natin. Sabihin nating meron. So, gaano kahirap mag-encash ng tseke? Ngayon, 'di ba? Pupunta ka pa sa Sa bank. pupunta ka pa sa bank Ah. or kung swerte ka yung bank mo merong pang-scan ng check, which is yung mga ibang bangko ngayon may mga ganun na. Unfortunately, majority wala pa. So, makikita natin yung delay, no? Ng process. At may mga cut-off pa yon na kapag Correct. mga bandang 2:00 mo na yan in-scan, for sure, bukas na ng umaga dating yan. Assuming hindi weekend. 'Di ba? So, Correct. may ganong sitwasyon. I-level up natin conversation. What if galing sa abroad yung pera? Paano isi-send sa'yo yun? Ganon din. It's either check or either, ayun na, yung mga payment rails natin na nagagamit na, ayun nga, yung mga andyan na online. Pero, angkat din na sa fees, di ba? And may parte din na, sige, kung real time ko makuha, angkat din sa fee or magtiis ako na
within 3 banking days para kahit papaano super lesson na lang. Mm. So, dun natin mare-realize at ma-appreciate yung tunay na lakas ng crypto o Mm. ng Web3 per se. Kasi ginawa nga siya para magkaroon ng borderless payment na in real time malaman ng lahat na etong payment na to is nangyari na. And nakikita na natin yung institutional adoptions nito na ang dami ng mga payment remittances dati na umaasa sa SWIFT, yung dati na banking system, na nagta-transition na sila into stablecoins. So, makikita natin dito, hindi end user yung kailangang makarinig nun, 'di ba? Mm. Kasi yung mga makikinabang diyan, yung mga alam natin na mga pera padala, na sila yung makikinabang dun kasi mas mabababa nila yung fees nila at yung mga ibang lugar kasi nga sa'tin, wala pang internet. So, ibig sabihin mas makakapagbigay sila ng mas murang serbisyo. Mm. So, kung makikita mo kung papaano ko siya kinukuwento, imaginin mo na lang 'to sa panahon ngayon, inaalam pa ba ng mga tropa nating may cellphone kung paano sila nakaka-connect sa internet? Yung si modem, si router, wala na silang Yeah. pake, 'di ba? Wala. Wala na silang pake. Gano'n kasi si blockchain. Hindi ito usapan na kailangang ipaintindi sa end user. Kasi ang gusto natin na expectation kung tayo ay tunay na builder, ang expectation natin sa mga end user natin is dapat as smooth as possible yung user experience. Mhm. Kung bare or raw, the rawest form mong ibibigay yung mensahe ng blockchain sa normal na tao, hindi talaga niya maiintindihan yan. Kasi Mhm. it's something na infrastructure level na tayo yung makakagamit as yung mga future na businesses na ma-utilize yung components na meron si Mm. blockchain nang sa ganun mas mura nating magawa yung mga bagay-bagay, maging borderless yung market natin nang hindi nararamdaman ng mga tao na, "Uy, may complex palang problema dun." Mm. Gano'n ko nakikita yung blockchain. Kaya ako, kung mapansin mo, hindi ko naman, siguro kung nakita mo ako sa mga ilang talks ko o papaano ko Mm. man nirerepresenta yung usapan sa blockchain, hindi ko pinagmamalaki yung blockchain. Hindi ko pinagmamalaki yung mga crypto something. Kasi ako, nandun ako sa stance natin na kung startup builder ka or developer ka, ganito mo magagamit yung blockchain. Mm. Therefore, blockchain is just another tech stack na Mm. one of your option kung gusto mong gamitin. So, gano'n ko siya pinapaintindi. Kaya, supposedly, long story short, dapat hindi na maramdaman talaga ng tao kung naka-blockchain ba yan o hindi. But Mm. if they chose to do so, na malaman kung naka-blockchain ba o hindi, then may mapapakita ka. Mm. That's the beauty of it. Kasi nga, Mm. transparent na siya. So, technically yun nga, ang point lang talaga is, kailangan match yung expectation na magkabilaan. Mm. Kung ang gusto mo mag-build ng product na smooth, na real time, then blockchain is for you. Kung gusto mo ng transparent na system na nakikita mo yung mga hati-hati siguro ng pera at end user ka, sobrang sensitive ng topic sa'yo ng transparency, then Mm. blockchain is for you. That's Mm. that's really the point. Pero kung wala dun yung mindset mo na it's just another app, then 'di ba? Hindi Mm. natin kailangan ipagmalaki yung blockchain dun. Actually, sobrang good point nung pag-explain mo about blockchain. Kasi ako, I mean, I'm not really an expert on the blockchain. So, but I do have some information about it. Na-try ko siya using I'm not sure ano yung ano na yung paggagawa ka ng coin, basta meron dating playground na pwede mong Yung pagtryan. remix, yeah. Remix, yes, ayun, yung remix. Yun pa yung mga ano yung pa yung mga time ng Axie pa or yung mga Yep. NFTs before. Ngayon, it's very interesting na sinabi mo na yung user shouldn't feel na yung mga ginagawa nating application or system, they don't need to feel na blockchain yon. But it's better if kung naka-blockchain yung implementation ng system na yun because of how transparent it is and also how less yung fees. Ngayon, my question for this is, since many of the user here in the Philippines, including me, no,
sabihin na natin mga non-tech, are they ready ba na i-absorb yung blockchain? Kasi we know naman na blockchain, may mga gas fee, may mga wallets, yung coin, kailangan mo maintindihan yung mga demand and supply and so on and so on. Do you think ba dito sa Pinas specifically, we are ready to adapt blockchain in the system, like yan nga, sabihin natin payment for sure kasi yun yung pinakamalapit and pinaka the best place to implement blockchain. So, ganito siya, tol, no? So, unang-una, siguro, mag-nostalgia feels tayo sa pandemic era. Okay? So, naalala mo ba yung mga panahon na bago nagsimula yung pandemic, di ba, ang dami nating cash sa bulsa, 20 pesos, Correct, 100 pesos, Mm. barya. Mm. Pero nung sabi na yung ano daw, no, yung sakit nakakahawa, mas nag-ingat tayo na yung mga iba sa atin na hinog ng pilit ng pandemya na nag-cashless na. So ako personally halos wala na akong cash sa bulsa dahil dun sa epektong yun. Dalawang beses ako tinamaan kasi frontliner ako that time. So talagang ramdam na ramdam ko yung epekto na kapag may transmission, dali tayo. So bakit ko siya sinasabi? Kasi from that era, nag-boom yung adoption ng digital wallet. Correct. We all know it. Lahat tayo Correct. may GCash na, di ba? Agree, Lahat tayo agree. may online banks na. Agree. And meron tayong unified na payment settlement as of this moment na required ng BSP, which is si QRPH at si InstaPay. Right? Therefore, ang pag-send ng pera from one bank to another is just another QR code. Right? Pag Correct. magbabayad ka, QR code lang QR din. code. Diba? So, if that's the case, imagine this. What if yung wallet na blockchain enabled is just another app? Na the moment na in-install mo yon, nilagay mo yung pera mo doon, walang nagbago sa buhay mo. Nagbabayad ka through QR code, nagsesend ka through QR code. So, ready na ba ang mga tao? I think so. Kasi nga, it's just another app na kailangan nilang i-install. And from that, ito lang siguro yung kailangan kong balikan doon sa nasabi mo, tol. If your transaction is just pertaining to the stable coins, no, yung mga US dollars, Philippine peso, yung mga kung ano-ano pa, no, na pera o yung tinatawag nating fiat currency na pera ng bawat bansa. If we're simply talking about those things, hindi mo kailangan intindihin yung supply and demand. Hindi mo kailangan intindihin yung mga taas-baba, taas-baba. Kasi, you're just simply using it for the sake of transacting nung whatever it is na forex na exchange nung token o nung pera na iniisip mo. So, kung dun natin dadalhin yung conversation, ready na ang Pilipinas. Kasi nga, ginagamit mo na yung kung ano mang wallet na ginagamit mo ngayon eh. Okay? And may mga ibang wallet na ngayon na nakaka-scan din ng QRPH kahit crypto yung meron ka. So, ibig sabihin, hindi mo na kailangan mag-cash out, honestly. So, from that, no, masasabi ko na ready na. What does that entail to us, no, as devs? Ibig sabihin nun, kaya mong makagawa ng system na hindi ka nagmamakaawa sa mga payment gateway na magpa-activate. That's true. Kasi nga, yung smart contract ng yan, yung mga stable coins is kahit sino pwedeng i-utilize yan na ma-receive mo yung webhook na automatic na, uy, eto, nagbayad na to sa address ko. Things like that. So, long story short, sa devs perspective at sa end user perspective, ready na tayo. Kailangan na lang na may seryosong pursue talaga ng application for that. Kasi, yun nga yung nakikita ko. If ever na ang user is gagamit ng blockchain or about sa blockchain, they need to understand what is gas fees, what is slippage, yung mga ganun, diba? Okay. Mga ganun. Balikan natin yan. Eto yan. So, siguro, baka pagkatapos na itong conversation natin na to, may mag-download na. Alam mo kung bakit? Kasi ganito, ang InstaPay, ang limit niya ay 50,000, di ba? Correct.
And then, variable ngayon sa bawat bangko ang bayad sa InstaPay. Kasi say, for example, si GoTime, 9 pesos. Mm. Si GCash, 8 pesos. Tama? Hindi ko Mhm. sure Di ko rin Pero, sure. yung ibang banks ay 15 pesos hanggang 25 pesos. Imagine that ha. Mm. 50,000 ang max mo, 25 pesos. Yung 8 pesos to 25 pesos ang possible na fee mo. Correct. And then, kung 100K yan, so meaning, 30 pesos, di ba? Or 50 pesos, 50. 25, 25, di ba? Mm. O, ngayon, punta tayo sa stablecoins. Alam mo bang, depende sa blockchain network na gamit mo, yung piso hanggang sa ilang milyong trip mong isend, as long as meron ka nun, sentimo lang ang bayad. Wala siyang pakialam sa amount. Mm. That's my point. Mm. So, yun yung sinasabi natin na parte na ang usapang gas fee kasi is yung pagsulat mo sa blockchain. Correct. So kapag sinulat mo sa blockchain o nag-request ka o nag-send ka ng pera, it's a way of writing sa blockchain, no? So ibig sabihin, wala siyang pakialam kung magkano yung sinend mo. Ang may pakialam siya, nagsulat ka sa Nagsulat ka. blockchain. Mm. Oo. So from that, makikita mo na kaya yung sinabi ko kaninang example is yung mga remittances. Imagine that kind of transferring money ng in millions of dollars na sentimo lang, 'di ba? Correct. Dun kumbaga no-brainer sa kanila ang adoption. Ah. And that's what we're seeing. So yeah, yun yung sagot ko doon. Ready na ang mga tao, honestly. Yeah. Actually, sa usapan natin na to, mas naliwanagan ako about sa blockchain, how it really works, and ano yung mga tina-target or dapat i-target if ever na yung mga devs or yung mga other IT companies na gustong gumawa ng application using blockchain is to really make an application that seamlessly handles all the gas fee, the slippage, or whatsoever, na tipong yung mga user is just doing QR code, scan this, and then that's it. They shouldn't, I mean, nag-make sense yung sinabi mo kanina na dapat, they shouldn't feel na, hey, yung ginagamit mo is blockchain. Diba? So it's Exactly. really good. It's really good. And also one more thing, actually, I do have a lot of question on this. Kaso hahaba tayo ng haba. Before that, what I wanted basically is to, before magkaroon ng publish or polish na Eli Rabadon, no? Ano ba si Eli before? Bago ka maging founder, bago ka maging educator, bago ka maging speaker sa mga events and so on. Yeah, sige. Trip to nostalgia pala tayo, no? Yes. So, okay. Ayan. So, well, no, ang origin story ko talaga is computer shop, no? So, from that na the moment na nung Friendster era na nakakakita ako ng mga magagandang profile dati. Tapos may isa akong kuya-kuya noon dati, no, na nakita ko sa computer shop na nagpaturo ako kung paano magpalit-palit ng ng layout. So, yun yung pinaka naging origin story ko talaga na turns out web development na pala yun. Kasi may CSS na nung era Trot. ng Friendster, no? Down to the point na kung usapang cybersecurity, yung ginagawa pala dati na naalala mo ba yung overlay layout, tol? Yung sa Yes. Friendster Correct. na biglang nag-iiba yung Nag-iba. page. Nagawa ko rin yun eh. Dinedepaste na pala natin yung Friendster nun. So, imagine na naglalagay ka ng JavaScript, no? Tapos napapalitan ng overall na layout yung Friendster. Dinedepaste na pala natin, ine-XSS na pala natin yung Correct. yung Friendster na cybersecurity breach pala yun. Yun Kung yung mga, makita mo, yun yung mga raw imagine, moment pa eh, di ba? Nakakala diba? natin Like, magician tayo, pero oh, cybersecurity na pala siya, issue na pala siya. kaya nga, so hack na pala yun. So, Ah. ang pinaka nangyari doon, from that nga, doon ako natuto mag JavaScript, mag CSS, ano pa yon, image slicing, kasi era pa yun ng website na puro table. Wala pang tailwind nun. Correct. Kasi nga, puro table siya. So, and then from that, nung natuto ko nun, edi nagbabayad sa akin ng mga pa-edit-edit ng layout yung mga tropa sa computer shop. Hanggang sa
naligaw naman ako sa gaming, 'no? Hindi yung gaming na alam natin ngayon na inaano ng mga tao. It's more on MMORPG, Hmm, particularly sa Run Online, lalo 'no? na So, uy! natuto ako Anong school nung mo dun? Mystic Peak kami, Mystic Peak, SG ako, Habog SG. server that time. Oo. So, nung time nung, era na yon, I fell in love with the game, 'no, na Hmm, talagang ang tindi nung game mechanics, nung lore na eto yung boss dati, kung correct. papaano lalabanan, then meron pang yung boss dun na hindi mo mapatay-patay, yung mga ganong yung sistema na turns out nung time na yon nung, era na ng, magkasabay kasi yan yung Friendster at yung RAN, Yahoo Messenger. So, from that, natuto ako na maglaro nung online games, which is si RAN nga, and then nagkaroon kami ng way nun na dahil ako naman hindi naman ako nakakapag-rent kasi talagang said sa buhay that time. Ang nangyayari is pinapalaro sa'kin yung Account, karakter, 'no, oo. tropa nating nanlilibre ng pansit Oo, canton. So, from that, pilot kumbaga. ah oo, nakaka-pilot ako ng karakter kaya nakakalaro ako ng mga high level na na mga characters, 'no. And then from that moment, 'no, biglang may lumapit sa'kin na which is eto yung pinaka talagang naging thankful na moment ako, 'no, yung isang may-ari ng computer shop sa amin na sabi niya, "Ellie, subukan mong aralin 'to." Nasabi niya yung private server development sa'kin. Hmm, Bata pa ako nun tol, mga 12 years old. So, 12 years old ako, pinaaral niya sa'kin yung ano, sabi niya, "Bantayan mo yung computer shop ko, dun ka na maglaro, kalikutin mo lang 'tong forums na 'to, aralin mo. Meron akong computer dito, eto yung paglaruan mo." So, ang nangyari dun natuto ako mag-install ng Windows Server na akala ko Windows XP lang yung meron dati, meron palang Windows server, Server. oo. And then, yung MS SQL 2005 pa, 2005 Hmm, na version ng MS SQL. And then, yung PHP. Kasi yun yung combo, eh. mm, So, from that, yun nga ilang beses ko nasira yung computer, reformat ko na naman kasi nagbo-blue screen. mm, So, dun ako natutong mag-database, which is si MS SQL nga, kaya natuto ako mas maaga ng SQL dahil sa RAN. Natuto mm. ako mag-PHP dahil din sa RAN. Natuto ako mag-game logic dahil sa RAN. At natuto akong mag-alaga ng community lalo dahil sa Sa RAN. RAN. Nagkaroon ka ng RAN Oo. community? Yes. I At see. ayun nga, actually fast forward hanggang ngayon, 'yan kumbaga ngayon kasi tinuturing kaming one of the pioneers 'no ng RAN development kasi yung mga, nag-progress na mga versions ng RAN ngayon is dahil dun sa mga contributions na nabigay namin na guide. Kasi yung dati yung the way of giving back to the community is kapag may na-experience ka and nakita mo na, "Uy, something 'to na puwedeng ma-share sa public." So, ginagawan namin ng guides 'yan. So, kung ayan, Hmm, kung merong mga interesado diyan makikita niyo yung mga Jejemon kong English na pre-ChatGPT era pa. So, bisitahin niyo yung Rage Zone MMORPG forums. Makikita niyo dun yung alias ko, yung Saper13. 100,000s of views yun, yung lahat ng mga guides namin dun, na hanggang ngayon pinapakinabangan pa rin ng community kasi madami pa rin talagang mga gustong mag-develop ng RAN. And then mm, yun nga, ang pinaka nangyari na, so yun yung pinaka-origin na saan ako nagsimula hanggang sa mula kasi nung yun, nung nagawa ko yun ng 2007 hanggang 2017, yun yung naging buhay ko. As mm, in talagang paano mag-alaga ng RAN community. Kaya kung makikita mo dun sa mga 'yan, kung maligaw ka sa RAN community tol, may mga ilang mga servers dun na ilang taon yung tinagal. Yung akin mga 5 years, 6 years na servers yun. And then tsaka lang ako naglalabas ng bago the moment na talagang endgame na, 'no? hmm, So, gano'n yung naging mindset namin na turns out sa community building, ayun nga, kailangan mo talagang magkaroon ng paano mo talaga sila maaaliw on a monthly basis. So, parang maaga akong napukaw kung papaano gumawa ng promotions, papaano magkaroon ng camaraderie na yung mga magkaka-school, yung magkaka-guild, paano ko sila paglalabanin sa loob. hmm, Yung gold na binebenta nila sa loob, papaano ko mababalance yung mga drops, yung mga items para magkaroon ng value yung sa mm, loob. So, kung makikita mo,
sobrang aga ko na mapukaw doon sa realization na, uy, yung world simulation na yun, kaya nating ma-implement na kapag gagawa tayo ng startup. Correct. Na iniisip mo ano yung OpEx mo, 'di ba? Mm. Iniisip mo papaano mo talaga, papaano ka makaka-capture ng potential na customers, things like that, no? Mm. Hanggang sa ayun na nga, nung 2017 na nagkaroon ako ng big break sa, IT industry. So, undergrad ako tol, by the way. Mm. So, what I have lang is yung experience ko throughout 2007 hanggang 2017 na dahil sa mga natutunan ko sa Hmm. RAN, cybersecurity, application development, web development, community management, lahat yan, yun yung dala ko na binigyan ako ng pagkakataon na maging research and development head sa isang IT solutions company dito sa Pilipinas. Sheesh. Yun yung naging, kumbaga, entrada ko sa corporate world. And then yun nga, nung natapos Mm. ko yung, ano ko doon, yung pinaka naging focus din kasi noon, nung company na yun, that time, 2017 era to tol, Mm. is blockchain. Yun yung malala doon. 2017, yun yung ina-R&D namin. Paano gumawa ng blockchain system sa mga, ayan, sa mga LGU, sa mga government institutions. Pero yun nga, Okay. the game has changed since then. Kasi ngayon, hindi mo na kailangan gumawa ng sariling blockchain. Ang kailangan mo nang gumawa is yung application on top of Of blockchain. blockchain, correct. Oo, kasi kumbaga, yan din kung makita mo yung mga ibang post ko dati ng mga nakaraan lang na may mga iba kasi tayong mga kasama sa space na gusto nila mag-launch ng sarili nila and then hindi nila naiintindihan na meron ng mga native people na yan na yung buhay nila. Na hindi Mm. natin sila pwedeng i-alienate or else para kang nag-market way back 2017 na may sarili kang blockchain. Eh eto, way of life na nila to. Mm. So, yun yung ano, yun yung pinaka nangyari. And then yun nga, fast forward na netong COVID era, naging IT solutions architect ako sa Manila Bulletin. Mm. Yun yung COVID time ko na frontliner ako. And then yun nga, then fast forward ng 2022, na-realize namin sa community namin na merong potential sa Web3 na kahit pala unknown people tayo sa industriya, kapag makagawa tayo ng solid na smart contract protocol at magtiwala yung mga tao doon, and hindi yung tao yung pagkakatiwalaan, kundi yung code natin, Mm. then may pag-asa tayo. Kaya, noong 2022, in-incorporate namin tong si DB Code. So yeah, kaya andito na tayo ngayon. Mm. Ang ganda, Yun yung ang ganda. pinaka-origin hanggang eto na. Ang ganda ng story na nag-start ka from wala and com shop. Actually, diyan talaga nag-i-start yung mga isa sa mga malulupit sa programming which is com shop. Kasi nandoon yung curiosity, especially kung hindi ka lang nakafocus sa game. Kasi ganoon din ako that time May mga part doon na, 'di ba, yung Friendster, 'di ba? Tapos may mga cheat engine. 'Di ba? Yung mga ganong klaseng akala mo na Okay. na na naglalaro ka lang pero accidentally natututo ka na, ay gano'n pala yung programming, gano'n pala yung code, 'di ba? May mga debugger, may mga clicker, may mga ang dami niyan ang dami niyan sa ang dami niyan Exactly. dati, 'di ba? Tapos ngayon, ang ganda rin ng naging experiences mo when na mas napatunayan mo na hindi hadlang yung alam mo yon yung estado mo sa especially sa school if you really have the skills. Yep. And then ngayon na na-attain mo na itong blockchain at the same time yung DB Code na ikaw yung founder nitong DB Code, right? Itong DB Yes, yes. Code which is nagpo-provide kayo ng software solution related to the blockchain. Not And just blockchain, overall. overall. Ngayon, ano yung parang pinaka-hardest part of building DB Code na na-experience mo? Kasi we know naman na you have already a lot of experiences. And I think many people are actually natututo sila mostly sa mga experiences, sa mga challenges, and paano nyo na-solve yung mga challenges na yon. Can you give us, or at least share one of the hardest problem na na-experience nyo and paano nyo siya na-solve? Yeah. So, ganito, no? Tingin ko, yung mas share kong mas valuable was the struggle, lalo nung panahon nung saran pa. Yes. Yung pre-DV Code era, like pre-pandemic era, no?
Kasi yun nga, ah, nung panahon ng around 2012 to 2014, yun na yung nakikita ko nga kasi yung PHP dati. Yung kapag kasi meron kang mga run server, meron kang control panel na tinatawag. Yun yung Mm. mga website na nakakapag-login yung mga tao, nakikita mo yung rankings, nakakabili ka sa item shop. So Mm. from that, inaral ko yun kung paano nangyayari. And then, yun nga, ang naging pangarap ko that time, nung around 2013, 2014 na sana magkaroon ako ng sariling version nun. So parang turns out, Mm. yun na yung naging push ko, no, na mag-go sa web development. Hindi ko pa nga alam na web development pala yung tawag doon. Ang gusto ko lang gumawa ng control panel. Di ba? So, napaka-specific nung goal ko. Na, ayun nga, tinry kong i-emulate ngayon kung paano nila sinulat yung code nila kasi dati notepad era pa noon, wala pang VS Code. So imagine ino-open ko lahat ng PHP file, notepad, Sheesh. kinakabisado ko yung mga if statement, yung mga session that time na naramdaman ko yung tingin ko kaya ko na, pero ayoko kasi natatakot ako. So, welcome imposter syndrome. So, from that, na ano ko kumbaga, I have all the means na nabubuo ko na yung logic sa utak ko, pero natatakot akong gawin siya kasi baka magkamali ako. So, Mm. yun yung unang naging struggle ko. And from that, sometime around 2014, 2015, sabi ko, bahala Bahala na, na si sige, Batman. simulan ko na lang. Oo. Kaya ang nangyari nun, edi nagsulat na ako ng todo. Wala pang ChatGPT to, tol. Walang framework nung panahong to. Mm. Wala pang CodeIgniter, wala pang Laravel nung panahong to. Native pa talaga. So talagang native PHP, nagsulat ako ng sarili kong control panel. Makikita nyo rin dyan, may evidence yan. May, may ginawa ako nun na leak sa public kasi binibenta ko yung kopya at Mm. pinaparenta ko. So, from that, ang nangyari is, nakapagsulat ako ng control panel, ang naging benefit sa akin nito, nung nilakasan ko yung loob ko, nagkaroon ako ng 20 plus na subscriber with 2,500 pesos monthly yung Mm. bayad nila sa akin. Imagine, di ba? So, on a year back in the day na ganong klaseng number of server owners yung customer ko, and then 2,500 monthly, ang saya ko, di Saya ba? nun, oo. Ngayon, dun na ako sinampal ng katotohanan. Turns out, kapag may item shop ka, may points ka, naramdaman ko the hard way yung race condition, tol. Ramdam ko, as in naranasan ko that time na yung item nabili ng 2 beses kahit yung points niya, ganito lang. Oo. Ramdam na ramdam ko the hard way that time. Kasi nga self-learned Binasa ko lang naman kung paano nila sinulat yung kanila, yun pala may butas dun. Mm. So, nalaman ko kung paano siya nangyayari. Yung iba nagse-send pa ng video sa'kin, kinlicker tol, ginanon 'no, 30 times in 1 second. Yan yun, yung mga Pinindot yung bug, buy. yung mga bug. Oo. So, nakita ko dun sa history sa database ko na, uy, may mga negative yung points. So, ibig sabihin nung negative points, lugi ako. So, kumbaga technically, nabayaran ko yung tuition fee the hard way Mm. kasi nalugi ako, 'di ba? Ang malala pa tol, cybersecurity related. Kasi siyempre, Friendster era, 'di ba? Mm. May somehow may kagustuhan tayo magkaroon ng social interaction yung mga tao. Naglagay ako ng upload. Ngayon, nag-upload sila ng palaman. Nadali JavaScript ako pala. tol. Oo, hindi JavaScript. Anong Na-shell script? ako. Nag-upload Oh, ng shell. So ngayon ang nangyari, executable. nakuha nila yung file ko at nakuha nila yung mga SQL nung customer ko. So ayun, Lahat? Halos siyempre lahat? from that, hindi naman, may isa, dalawa lang pero na-solve naman namin. Pero yun nga, nakita ko kung papaano nagawa at nangyari. Mm. So, dun sa side na yun, cybersecurity knowledge yun na Mm. hindi mo makukuha basta-basta, 'di ba? Correct, correct. And then yun nga, meron din yung the early version pa nun, SQL injection, tol. Mm. Ayun, very Kasi common, very wala pang common. filter. Imagine kasi native, 'di ba? Native PHP. So,
ang nangyari doon is, sa MS SQL kasi may shutdown command. Sa MySQL parang wala, eh. So, naglagay ng shutdown sa news, ano namin, sa CMS namin. And then nakita ko rin, sinubukan ko rin, sabi kasi binigyan ko ng item, eh, sabi ko, "Tol, puwedeng paturo na nga lang kung papaano, bigyan na lang kita item as ano, as compensation." Nung tinuro sa akin, bighang-bighani ako sobra, sabi ko, "Wow!" Wow. Idinugtong lang dun sa ID ng news, Hmm. shutdown. Napaka-magical, tol. Mga ano Gulat na 'no, gulat ako. mga Sabi mind ko, blown. "Wow, grabe!" And then yun na, so na-realize namin nga dun, again, learning it the hard way na kailangan pala i-filter yung mga input. Kailangan 'pag number pala, number lang 'yan, 'pag string, string lang 'yan, hindi mo naman kailangan ng quotes, quotes, eh. Mm. So, yun yung mga struggles 'no, ng mga hard parts na na-experience talaga namin, and then yun nga, in the worst case nun, na-leak yung source code nung control panel ko. Pero again, nakakatuwa kasi from that, nakita din nung mga kasama ko sa RAN community, sa mga devs community ng RAN na hanggang ngayon yung codebase ko ginagamit pa nila. Kasi may signature, eh, kung papaano ko siya sinulat, na Ah, kung papaano ko siya kinode, and then ginawan na nga lang nila ng filtering yung leaked version. Kasi ah, ayun nga, ang nangyari talagang, yung mga ibang parte nakakapag-XSS ka talaga, oo. nakakapaglagay ng JavaScript. So, nalinis na nila. So, parang ang nangyari na sa'kin, "Uy, merong code ako na na-leak, okey lang kasi imagine mo 20 plus na client tapos 2.5 monthly, nakailang Oo. buwan din ako nun." So, masaya na ako, kumbaga talagang ROI yung effort, natuto ko the hard way, and then after that na, eh, di solid na yung naging knowledge ko sa ano, Mm, sa, cybersecurity. Yun yung ultimate na naging paano namin siya sinold. Ang isa lang siguro na talagang ongoing hanggang ngayon is yung sa usapang DDoS na. Kasi hmm, nung, ah nung na-fix ko na yung all things web related, eh, di ang saya ko na, 'di ba? Kasi wala ng butas 'yan, hindi na ako mare-raise condition, hindi na ako mae-SQL inject, hmm, hindi na ako maa-uploadan ng shell. So, hmm, ang nangyari na, yung mga attacker lumipat na ng method ng hmm. pag-atake. Eh, DDoS na. dina-down na ako ng DDoS. So, yung mga player na hindi na makapasok, ganito, ganyan. So, yun na yung the very first na struggle ko na patungkol na sa usapang scalability. Hmm, Kasi siyempre kailangan mo na reliable yung service mo, dapat maayos yung infra. So, in a sense kung makita mo tol 'no, kung papaano naman natin siya nadidinig sa cybersecurity, seminars et cetera. Eto talagang first hand na first. paano mo iso-solve 'to, eto yung challenge. Oo, So, gano'n yung nangyari sa'min na hanggang sa ayun, natuto ko naman ng napaka out of nowhere na, natuto ko mag-Linux, natuto ko mag-networking, na yung mga Cisco lords natin na tropa yung mga nakakaalam dati, imagine. So, yun yung mga struggles and hard parts na napagdaanan namin. Kaya nung the moment na in-establish namin si DB Code, ang lakas ng loob namin tol, kasi hmm, talagang dala-dala namin yung experience na kapag may umatake sa'tin, kapag may ilang libong pumasok, eto yung gastos natin at hindi tayo hmm, matutukod. So yun yung dala-dala namin na kung saan kami nanggagaling talaga, at hmm. siyempre grounded by the practicalities na siyempre hindi naman milyon-milyon yung pondo natin sa mga gano'ng galawan, 'di ba? So ibig Correct. sabihin, ang kaya na nating gawin dahil sa mga gano'n is kaya natin mag-serve ng thousands to hundred thousands to millions of traffic, salamat sa mga nandidos. Kaya in a very, very minimal cost na hindi mo kailangan magsunog ng hundred thousands na just to kumbaga cater yung, market. And yun nga ang malalang naibigay sa akin nito tol 'no na, parang nagiging cheat sheet ko is, ang way of benchmarking ko is MMORPG talaga. So Hmm, the moment na mag-scope ako ng project, sine-simulate ko 'yan, kaya ko ba saran 'yan? hmm. Yung pagiging real time niyan, kasi sa RAN dati imagine tol, maglakad ka may ma-delay na atake dahil may nag-YouTube, may nagrereklamo na, 'di ba? Correct. Correct. Tayo, ano ba yung pinaka real time sa real life natin ngayon? Grab? Google Map, 'di ba? Hmm, Like hindi mo makukumpara tol.
'Di ba? Sobrang high-tech at sobrang tindi nung, MMORPG benchmark versus sa kung anong mga real-time apps na meron tayo ngayon. Mm. Kaya dun nanggaling yung hard part struggle and yung lakas ng loob namin. Kasi dun kami talagang nabugbog ng todo. Ganda, ang ganda, ang ganda. Kasi I think yun nga, sobrang naging useful. Useful talaga eh. As long as you have experience yung mga foundation knowledge, especially mga first-hand experience like madidos ka, magkaroon ka race condition, ma-SQL injection ka, doon tumatatak yung actual learning eh. Yung actual skills na nade-develop mo eh. And kudos din kasi syempre yung iba kasi alam mo nakadiscover na sila ng skills but they don't have the ability or at least lakas ng loob para mag-build ng sarili nilang DB code. So, dito sa DB code, kailan mo na-realize or at least after mo ma-experience na mention mo na kanina or na-share mo na kanina about etong mga experiences mo and so on and so on, nung binuo mo si DB code, ano yung first na naisip mo, bakit mo siya binuo and also sino yung una mong nilapitan or mag-isa ka lang na binuo mo si DB code? So, ganito siya tol 'no, yun nga. Nung time kasi na nabuo ko yung control panel and then inaatake na ako, Hmm. naghahanap talaga ako ng sinong makakausap ko. Hmm. Okay? Kasi imagine tol, mula 2007 hanggang 2017 again 'no, yun na yung buhay ko. As in, yun yung buhay ko. So, Mm. wala halos programmer sa amin. Kasi nung, nakaabot ako hanggang third year college, pero yung school kasi namin ang focus CCNA. So, Cisco lords yung mga andun, hindi Cisco programmers. Networkings. Hindi programmers 'no. So, anong nangyari talaga is naghanap ako talaga ng community na makakapag-discuss about development 'no. And yun nung panahon na nung Facebook na yun, nakita ko yung sponsored post ng DevCon nung mga sometime around 2015 and then 2016 umattend ako. So, from that, Hmm. merong nurse na developer na lumapit sa'kin, okey? And then kinausap lang niya ako kasi ako first time kong makasali sa ganong conference kasi nga ang buhay ko run, Hmm. okey? Yun yung wala akong ibang ginawa. Ang sabi ko lang kay misis ko that time, sabi ko, "Mahal, gusto ko umattend dito para naman may makausap ako sa mga problema ko na Hmm. anong mga struggle yung meron ako ngayon na puro kasi Yahoo Messenger talaga dati yung mga nakakausap ko like walang iba 'no?" Hmm. So, nung time na yun na lumapit sa'kin yung nurse na yun, naging tropa ko, sinali niya ako sa developer community nung 2016. And then from that nga, nung mula nun, kung meron akong mga nai-struggle na problema lalo specific sa DDoS, sa 'yan yung mga depace, sila yung naging mga kasama ko. And then yun nga, panahon din kasi yun ng VPN era, yung mga freeload na mga technique. So, yung community na yun, yung pinaka napagtanungan ko kung papaano makagalaw. And then yun nga, fast forward that time na nakikita ko doon sa community namin na gumagawa din kasi kami ng mga kung ano-anong apps dun na trip-trip lang and then wala namang kumbaga kung kumita okey, kung hindi, di okey. So, nakita ko yung possibility with them na dahil ilang taon na naman na din kaming magkakausap online, eto yung word tol, online. So, ilang taon na kaming magkakasama online and then may mga ilang meetups kaming nagawa, nakita namin yung potential sa Web3 nga, Hmm. na sabi ko nung binrought up ko sa kanila, "Mga tol, baka gusto niyong mag-establish na lang tayo ng company. Kasi eto yung nakikita ko na possible future nga." So yun, inilapag ko sa kanila yung vision and then from that, tapos napag-usapan namin na, "O sige DB Code yung ano, yung gawin natin na pangalan." Ang pinanggalingan pa nun ano, ang sabi pa nila initially, Developers Inside na nagko-code kaya Hmm. DB Code. Pero ayun, mas nag-settle kami sa DaVinci Code, yung Da movie. Vinci Code. DB Okay. Code. Kaya yun yung pinaka naging ano, naging parte. Kaya tol, eto siya 'no, yung DV Code is talagang community centric.
yung mga kasama ko dito is hindi ko empleyado. Co-founders ko silang lahat. Co-founders. Ilan kayo At sa ang malala DiviCode? dito, 10 kami, tol. Ang 10. malala dito, tol, ako yung ginawa nilang walking billboard kasi ako yung marunong magsalita. Papansin ko nga yun, ikaw laging nasa ano Kaya nila nga, laging nasa front eh. oo, kasi yun nga, yung mga kasama ko, mga talagang geek, mga sabi, Eli, ikaw na bahala dyan kung paano may pag-usap. Basta kami, tiwala kami sa'yo kung anong gusto mong Mm, direksyon, doon tayo. Kaya sobrang thankful ko, tol, sa mga kasama ko kasi hindi ko naman 'to magagawa magically na mm, parang ang dami kong ginagawa, tapos kung ano-ano, 'di ba? Sobrang sobrang laki, eh. Kumbaga kung mapapansin mo, I'm stretching myself too thin lalo nung mga nakaraang taon na kung ano-anong ganap talaga yung mga ginawa namin. And ngayon talagang yun nga, nagda-downsize na ako ng efforts kasi nagpa-productize na rin kami. So, from hmm, that makikita mo talaga na zero employee kami, lahat kami founders kasi. hmm, And yun nga, talagang ang ambag namin sa isa't isa is yung sweat equity ng lahat ng efforts namin. So ang ambag ko technically is yun nga, the vision, kung mm, ano yung mga prototype na mailapag ko sa kanila, kung paano ko nakikita yung mga sistema, and then yung pakikipag-usap ko sa labas. Yung mga kasama ko naman, sobrang anlalala sa graphics, anlalala sa front end, ang lalala sa back end. So mga geek talagang talaga. technically, I have the Avengers on my back. Ganun katindi 'to. Kaya sobrang confident kong gumalaw kasi hindi lang ako yung talented sa grupo kundi lahat kami. And yun nga, nung nagtiwala sila dun sa vision, talagang pinu-pursue namin na sana 'di ba mabigyan talaga ng pagkakataon yung mga tulad natin na mga devs na magkaroon talaga ng ng growth na ma magkaroon ng tulungan sa ecosystem 'no. Kaya kung Mm, mapansin mo yun yung talagang mensahe ko sa lahat na it's all about collaboration, community building, and ecosystem building talaga. Kasi mm, hindi namin kaya mag-isa lalo bootstrap lang naman kami, wala mm. kaming venture capitalist. Pero kaya, ayan nga, salamat din sa AI napa-fast forward tayo, Mm. salamat sa AI na, bumibilis yung paggawa natin ng mga bagay-bagay at kailangan na lang talaga tingin ko kailangan namin ng marketing partner para talagang maka-close na tayo ng mga Ah, talagang solid na subscribers or clients kung sakali sa mga SaaS natin. I agree, I agree. Actually, I think that's one of the biggest achievement na kaya mo talaga or kung ma-achieve mo man, is to have the right partners, the right team. Kasi yun yung sobrang Exactly. hirap hanapin. Sobrang hirap hanapin. Even me, I'm building my own startup, I'm building my own venture, and I have some experiences na nagkaroon ako ng mga team pero hindi nag-work. Pero right now, they stayed as my team, and which I'm very thankful sa kanila, and I really appreciate lahat ng mga Yeah. ginagawa nila para sa binubuo namin or tina-try Yun namin talaga talaga tol, yung eh. venture eh. So far, yan yung sobrang thankful ako kasi mukhang yan talaga yung unfair advantage namin as DV Code, eh. Mm. Kasi hindi naman sa pagmamayabang pero all things software, you name it. Mm. Kaya natin. Mm. Ganun kalala yung confidence talaga natin na kahit ano pa yan, mobile app man yan o software man o kung ano man, 'di ba, na Mm. as long as interconnected siya sa computer, kaya natin siyang gawing possible. So, talagang sobrang halaga ng meron kang mga kasama na naniniwala dun sa gusto Align mong kayo, gawin. no? Align kayo dun sa Yep, vision nyo. super. Exactly. Nice. Okay, Ellie. So, we had a really good conversation dito sa podcast natin. And actually, sobrang dami ko natutunan sa blockchain. And also, ngayon, nalaman ko na yung stories mo, paano ka naging start, paano yung naging foundation mo, and paano mo nabuo si DB Code, and para saan ba talaga si DB Code. It's super, super helpful, especially sa mga tao na gustong pumasok sa blockchain. At the same time, sa mga tao na gusto rin matuto or at least magkaroon ng idea about how important cybersecurity as well. Now, Ellie, saan ba yung mga users natin or yung mga viewers natin ngayon, saan ka ba nila makikita? Saan ka ba nila mapapollow? Nasaan ka ba? Okay, sige.
So, si DV Code at si Ellie ay nasa Facebook. Okay, so far, yan yung social media kung saan super strong kami. Mm. And you can follow us sa facebook.com/dvcode.tech. Okay, so D as in Delta Victory code na nagko-code. So, Mm. dvcode.tech. So, yun yung aming Facebook page sa company. And ayun nga, ang inyong lingkod ngayon nasa content creator era. So, you can follow me sa facebook.com/ganapwithellie. So, Ganap. doon nag-share tayo ng daily na short form educations and content. And from that, no, in terms of ano ba yung what's ahead sa amin. Mm. So, we're building two things, no, sa usapang product. Etong number one is si ganap.net. So, basically, it's a payment systems para sa kung meron kang pangangailangan ng storefront kung saan mo gustong ilagay yung mga products na meron ka. Mhm. So, technically, alternative siya sa Shopify and sa TikTok, Shopee, Lazada. Pero in essence, yung logistics is sa'yo and then meron na siyang payment mechanism Ano ang na payment embedded. mechanism niya? May Yeah, blockchain purely ba? QRPH. Purely QRPH. QRPH, okay. And then kaya mo ring magtanggap o mag-receive ng payment for your service if ever. And then syempre event ticketing kung meron kayong mga conferences, etc. So yun si ganap.net. And then pangalawa is si Connect. Okay, si Connect is a monetization system para sa mga content creators nating tropa. So think of it na parang Facebook stars, TikTok gifts na Mm. pwede mong ilagay as overlay sa live mo or kung nagre-record ka ng content, then yung mga shoutouts mo na pa-happy birthday, etc., pwede mong ipadaan doon sa Mm. super chats kasi pwedeng magpabati sila at maglagay ng kaunting barya kung anong trip nila. So, yun yung dalawang produkto na bini-build up natin, no? And so far, maganda-ganda naman yung traction. Both platforms has some around 10 plus na merchant. So B2B2C kasi tayo, no? Mm. So may tag-10 na sila so far. Si Ganap.net recently celebrated its 3 million peso volume. So Yun, oh. masaya. And then si Connect naman is tuloy-tuloy yung pursue natin sa mga tropang creators if ever kung kailangan nila yung ganong mechanism. And then yun nga, as DV Code naman sa usapang serbisyong bayan, may dalawa kaming uri. Yung internship batches namin na nakalimang batch na kami. So we're very open for hybrid internships sa mga tropa natin sa academe. So kung kailangan nila ng internship na whether it is 300 hours or 500 hours na internship, Pwede. tuturuan natin sila pagkatapos nila technically ang pagkatapos ng internship mo after nung highly intensive learning framework namin, full-fledged developer ka na. So Mm. ganun yung pinaka-sistema nitong ano namin nung education part na service technically. So yeah, yun yung mga meron kami si ganap.net, si Connect, at saka yung intensive learning framework for the interns and yung mga young prof natin. So yun guys, muli tol, Boss Rod, maraming salamat sa pag-imbita sa iyong podcast and looking forward for more collaboration. Salamat! Yeah. Ganap! Thank you as well. And really appreciate the time again. Very thankful na in-accept mo yung invite ko. And yeah, looking forward for more. Kasi hopefully this is not the first and last. Kasi this is just online podcast. So ang plano ko is magkaroon ng podcast through studio. So yeah, thank you again, Ellie, and see you on the next podcast. Yon.